Okay, of course, our dear friends from the press, you may take your solo photos. Mamaya, we will have a group shot. Okay, maraming salamat po sa our beautiful village. Is our mic on? Hello po, I'm Marisa Pino, also one of the village, and we will be coming today. Okay. Mr. Risa, sino isip ng village? Ako po, dati po po yung That was your name. Thank you po. You can now take your seats. Ngayon lang, let's take a moment to meet the captain of the ship, the Great Force, steering this incredible story for Viva One. He's a well-rounded director and writer, known for his acclaimed works from 2024 MMF and MIF as Best Director for My Future You and Right About Love, which received ABC TV Award at the Osaka Asian Film Festival in 2020. Ngayong taon, he takes the lead in directing pinakahihintay na adaptation ng Lucid Great Palma sa Viva One sa kanyang Malikhaing Panahon. Handa na siya maghatid ng isang bago at panakabit na bersyon sa pwedeng ito. Everyone, a warm welcome to Direk Crisanto Aquino. The one and only Direk Crisanto Aquino, ang captain of the ship, and if we're not at the time group, happy po kayo, Direk? Good afternoon, everyone. Thank you for coming. Okay, ito na po. Guys, are you ready? Isa pa, one more time. Are you guys ready? At ito na, sino nga ba? Si Drake Palma. Ito na pinakihintay natin lahat and set to meet the man at the center of the story, the fast-rising young actor who will bring Drake Palma to life. Ngayong hapon, we're not just launching a new series. This is a spotlight moment for an artist who is ready to take on a new role that will explore his craft as an actor. Ladies and gentlemen, let's all watch this. His limits, surprise us, and make us fall in love with Drake Palma. Kaya ngayon, I'd like to, of course, invite them. Magsisimulan po ang ating Q&A. Kaya members of the press, here are a few reminders, gentle reminders po. Of course, we'll be asking everybody here up on our panel, Direk Crisanto, Ms. Riza, and Rabin, about their experiences and insights into the series. So, gentle reminder, please ask relevant questions lang po. Strictly, we will not accept sensitive and personal questions, and just remain a respectful environment, and only series-related questions will be entertained. Maraming salamat po. And due to the number of press who will be asking, we will limit you guys to just one question lang po per media outlet. Thank you so much for your kind cooperation. Alright, simulan na po natin ngayon. From ABS-CBN, let's hear from Ana Cerezo. Okay, ulitin po natin ang ating mga official hashtags ngayong hapon. Yan ang hashtag Seducing Great Palma, hashtag Studio Viva, hashtag Viva One, at hashtag Vida Carito.
You have the floor, Miss Anna. Okay, maybe you'd like to submit Miss Anna for the benefit of everybody. So I'm going to make a question. Do you use my mic? Anyway, for directors, ano yung nakita nila ba, bakit fitting, bakit meron kay David na parang bagay na bagay siya na si Chris, tama? Hello po. Kasi nagsisigil sa Greek doctor na dito tapos ba rin yung birthday sa WhatsApp and namin kung after the list yung Korean. Tapos physically pa lang yung sila sa akin ang yung picture ni Robin. Tapos na na-visited na set nakakaya na siya ng Ipana talaga. So, mas alam ko naman sa di ba may direct decision kasi Robin as Ipana. Kaya yun yung Ako naman kasi when I direct actors, lagi ako nakatingin sa mata. Kasi sa mata mo nakikita yung emotion kahit walang gagawin. Unang palang binabi. Kaya paano siya. Alam ko siya, tama ang desisyon ng diba. So, magaling ko ang desisyon. Thank you today. last question na lang for Robin naman. Na-mention Miss P na ibang Robin ang nakikita dito at pushing herself sa limits mo. How so? Ibang namin po yung nakikita dito kasi nalayo po yung character ng last kong ginawa na yung season ko sa session dito kay Drake Palma kasi si Drake Palma sobrang lagi yung tao kahit hindi siya masyadong nagsasalita talaga. Challenge ka naman. Yung challenge for you. Yes po, yung challenge kasi sabihin po ako na parang madaming lines, diba? Pero dito wala siyang lines, pero dapat yung emotion na pinapakita mo, nagsasalita talaga yung mga tao. Ang hirap po. Pero okay. Thank you guys. Okay, maraming salamat po, Miss Anna. Okay guys, yung mga fans, gusto yung artist na mata-mata daw ang labanan. Okay? Matuto kayo kay Robin. Okay, thank you so much. Next, from ito, I'm excited to introduce from Entertainment Web at Grabador. Let's hear it from Mark Grabador. Hi, Chris and Robin and Miss Sasha. Okay, unang-una congratulations kay Robin Angeles for winning Best TV Actor Award last April. Sa Lord, ay palakpakan niyo naman siya. Hindi siya nag-nominate sa Media Excellence Award ng ICU. Anyways, para kay Robin, ang karakter ni Drake kasi dun sa Wattpad yung nabasa ko matalino pero masungit, lapitin din siya ng mga babae. Tingin mo, Robin, alin dito sa mga karakter ni Drake na ginampanan mo malapit sa pagkatao mo? Siguro po, hindi talaga malapit sa pagkatao ko si Drake. Kasi ano siya, nahihimik siya. Ako medyo makulit po. Matalino, hindi ko masasabi mo matalino ako. Tapos, lapitin mo ba, hindi din. So, medyo malayo na sa Drake. Oo nga, puro babae nga daw yung nandito Ikaw naman, grabe. Tayo na lang. Are you done na ba? Okay, thank you so much. Next up from Stars Photo, let us hear from Alan Sancon. Hi Ravi, nice to see you again. This time title holder ka na ng isang series, yung si Lucy Marie. Tanong ko lang, nung nalaman mong ikaw sa dinami-dami ng mga Viva artists na male actor, ikaw yung napiling maging big fam, ano yung naging first reaction mo?
Nagulat po ako syempre kasi laki na po na itong binigay nila sa akin. Kaya sobrang pasasalamat po ako sa Viva, kay Boss Vic, Boss Bernick, sila Direk po at si Miss Arisa. Kasi pinagkatiwala po nila sa akin yung project na to. And dapat po talaga hindi ko yung best po dito. Yeah. Tapos, as Drake Palma, paano mo pinaghahandaan yung role mo bilang si Drake? Pag papunta po ako sa set, sinusubukan kong magsungit. Pero hindi ko po kaya. Pero, lagi lang po akong tahimik sa set minsan. Pero pag, pag kalagitnaan, namumulit na po ako. Sa umaga lang po ako tahimik. Hindi ko po kaya tumahimik gawin din. Pero yun po. Last na naman ni, dahil ang title nito, Seducing Drake Palma. For the sake of your fans siguro, paano mo ma-seduce ang isang Robin Angeles? Paano ba ako ma-seduce? Basta maging mabait ka po sa akin. Siguro, yun lang talaga. Ay, hindi naman nasagot. Pero, congratulations, Robin. We're so happy for your success. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Now moving on to the Philippine star, we have Charmy Pagulong. Hello, for Direk and Elisa. So, gano'n ka-faithful yung sis TV adaptation sa One Part Thank you for the question po. Very faithful po siya dun sa story kasi before pa po mag-start yung production, we had a meeting and tinanong po sa akin ng Viva team ano yung mga gusto ko kailangan na nasa story, ano dapat yung itsura ng mga cast. Lahat po ng question talaga, super daming tanong and pinapabasa po muna nila sa akin yung script if may comment ako, if may kailangan baguhin. As in, hindi lang po nila pabasa tinatanong yung mga opinion ko, talagang i-implement po nila dun sa script, sa mga gamit nila, everything very hands-on. So yun, very thankful po ako sa Viva for that. Yeah, talagang nag-coordinate kami with Arisa during the pre-production to ask everything. Ano ba yung mga non-nego, ano ba yung itsura ng artistang na-imagine mo for Drake and other characters. Kasi kilala kasi yung Viva sa paggawa ng mga Wattpad. So marami talagang followers ng Viva. Especially itong Seducing Drake Palma na one of the OGs. So maraming mag-aabang. So kailangan namin maging faithful talaga para hindi ma-disappoint yung mga readers. So for my second question, Robin, so from Yuri to Drake, how was the transition and paano mo napulaw yung character from you? From Yuri po, si Yuri kasi parang palagi siya kay JJ, di ba? Palagi malapit siya kay JJ, palagi nung sa mga last episodes na pinaglalaban na niya si JJ. Dito sa sa Drake, so nag-start kami na parang sinusungitan ko pa si Alice Perez. So, parang naninibago pa po ako, pero bin-workout ko na po. Thank you. Thank you po. Okay, thank you. Now moving on to Cine Hub. We have Mika Geronimo. Hello, congrats for this adaptation of Seducing Drake Palma. So my question goes to Robin. What excites you from playing this role? Sabi mo kanina medyo challenging siya kasi masungit nga yung role and ikaw hindi ka masungit. So what excites you from that challenge? Sobrang excited po kasi sobrang daming bubog ng character na to. Kahit na tahimik lang siya, hindi siya masyadong nagsasalita. Sobrang dami niyang pinagdadaanan deep inside. Kaya ganun siya. Ayan, abangan niyo po kung ano yung mga yan. Thank you. So my next question for Direk po. You said po yung hits in the eyes, yung how you na si Robin ang Drake Palma. Pero are there other qualities to Robin that made you say yes, this is our Drake Palma? Si Robin kasi, una ko ito nakasama sa Instant Granny. Very minor pa yung role doon. Siya yung young MC1. Actually, gay pa siya doon. Very believable na gay siya doon.
So doon pa lang alam kong committed siya as an actor. And then pag nakakausap ko siya, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya maging mahusay talagang artista. Gusto niyang maabot yung point na yun na actor talaga siya. So by that pa lang yung dedication as an actor, as an artist na tunay. So I think, yun, mahusay siya. Last question kay Ms. Elisa. Is there any moment from the story that you're excited to see Robin in this adaptation? Parang excited naman po ako sa lahat. Kasi pag binabasa ko yung script, nung nalaman ko na lalo yung cast, nai-imagine ko na sila. So, tinatanong ko nga si Derek kanina, kailangan ko bang makikita yung teaser, ganyan, yung trailer. Kasi, yun nga po, nung nanood ako nung shooting, nung nakita ko na si Robin as Drake, sabi ko, ano kaya yung itsura nito kapag nasa trailer na? So, yun, excited po talaga ako. Thank you po, and congrats again. Alright, great questions. Maraming salamat po. Next up, let us hear from the Philippine star. We have Dolly Ann Carvajal. Hello. For Robin, paano yung tanong kanina ni Alan? The reverse naman. How will you handle it if merong babae masyadong forward at sineseduce ka? Kikilalanin ko muna po siya. Bago ko po, Bago bumigay. Hindi, bago po ako mag-commit or mas kikilalanin ko muna po kung paano siya makisama sa akin sa ibang tao. Yeah. So, okay sa yun, even if the girl is, makes the first move at medyo forward? Or mas type mo yung dalagang Pilipina? Mas type ko po yung gano'n. Mahinhin. Thank you, congrats. Thank you po. Okay. So mas type ni Robin ang mahinhin kesa sa assertive na okay. Okay, ladies, take notes. Okay, next up from Jayco TV, our TikTok content creator, Jayco Manangan. Hi, hello. Hello, Robin, congratulations. My first question for you, ano ang reaction mo na ang laki ng impact mo sa mga young audiences? And may pressure ba na maging successful din ito katulad ng last series mo? Hanggang ngayon po, nagugulat pa din ako na sobrang ganda po ng pagtanggap nila dun sa show namin. And sobrang pasasalamat ko din po sa kanila sa pagsuporta nila sa akin. And syempre po, medyo kinakabahan po ako kasi ang laki nga po ng Mutya. Tapos ito po yung susunod. Tapos ang laki po na itong role na ito para sa akin. Kaya sobrang thankful din po ako na binigay ito sa akin. Pero yung pressure po siguro nandyan pa din. Kaya kailangan ko pong mas galingan dito at mas mabigay po yung acting ko dito. Yun po. My second question naman, ano ang mapapangako mo sa mga fans na susundan ka pa rin dito sa series? Papangako po sa kanila na bibigyan po namin sila ng quality na series. Yun po. Promise yun. Congratulations, we're looking forward to it. Okay, thank you. Next, pakinggan naman natin ang mga katanungan ni Erwin Ogawa from Anong Ganap. Hi guys, welcome sa new series. Kay Miss Arisa and kay Derek, since 2012 pa po itong Wattpad na to, ano yung mga changes para sumok sa 2025? Kung meron man. Bigyan mo ba changes para mas sumak sa 2025 or as is na po? May mga changes po na iba para mas fitting siya for 2025. But I don't think, baka po mas spoil eh. Asawa ko yan. Kasi meron. Meron naman. Para lang mas relatable, especially sa mga Gen Z ngayon, kailangan maging mas relatable siya. So may konti lang kaming in-adjust, pero faithful pa rin naman sa bata. And kay Rabi, anong preparations yung ginawa mo dito? Para sa Drake? Ayun po, binalik ko po sa black hair agad. Yes, after ng Mutya. Tapos, ang dami po namin workshops. Na kahit medyo busy po, talaga nag-workshop po ako. And nasabay ko po siya dun sa concert natin. Ayun po, sobrang bago po kasi sa akin itong character na ito. So, mas pinasa ko po yung story. Mas inaral ko po na maayos si Drake Palma. And madami rin makikilig.